Marie's POV. Namanhid ang buong katawan ko na maski gumalaw ay hindi ko magawa habang hindi naalis ang mga mata sa lalaking nasa harapan ko. Samot-sari ang nararamdaman ko habang ito'y blankot parang walang ekspresyon. Bukod sa marin nitong titig na parang pinag-aaralan ng kabuuan ng itsura ko. Are you going to stand in there? Ang iritableng boses nito ang nagpabalik sa akin sa realidad matapos matulos sa kinatatayuan. Dahil sa nagwawalang damdamin at kaisipan ay hindi ko na malayang umalis na pala si Mrs. Dueno at kami na lamang dalawa ang narito ngayon. Napalunok ako ng ilang beses at napakurap. Paano niya nagagawang umakto na para lang akong normal na tao sa paningin niya? Bakit parang hindi niya ako kilala? Shit, are you deaf? Tanong nito ulit kasabay ng pag-angat ng isang sulok ng labi nito. Hindi ko na napigilan na mabilis na paglaglagan ng mga butil sa aking mga mata. Ang hirap-hirap mag-sink in sa utak ko ng lahat. Si Jace ba talaga ang lalaking ito? Bakit nagagawa niya akong tignan na parang hindi siya apektado ng nakaraan? Bumalik ito ng upo sa swivel chair at muli akong seryosong tiningnan. Miss Sasha Marie Padilla, what is your problem? 1 week ka pa lang daw sa trabaho mo and you're planning to resign. Ako na nagbaba ng tingin dahil para ako napapaso sa mariing titig niya. Pinunasan ko ang luha ang mga mata gamit ang palad. Bakit ganito? Para na akong sasabog sa pagwawala ng damdamin ko habang siya'y walang ibang emosyon. Para siyang ibang tao kung magsalita. He acted like everything between us was normal. Opo sir. Garalgal ang boses ko at pilit pinapatatag ang nangihinang sarili. Sinabi na rin sa akin ni Mrs. Dueno ang dahilan but I just want to hear it clearly from you. Mautoridad na ang tono ng boses nito. Kaya mas lalong hindi ko siya magawang tingnan. Napaka-unfair naman ata na naapektuhan ako ng ganito habang siya'y wala lang sa kanyang lahat. Huminga ako ng malalim, nangingimi man ang buong sistema ko ay ayaw ko namang magmukhang nakakaawa ngayon. Noong event po, ako po yung waitress na tinapunan ng wine ng fiancé niyo sir. Nagkanda utal-utal man ay nagawa kong sabihin ang dahilang ito sa kanya. Rinig kong tunog ng sarkastikong pangisi nito. Oh, I see. Ikaw pala yung kayakap ni Jameson. Natameme ako. Hindi ko inaasahan na ganito pang magiging sagot niya. Yung tunog pang insulto? Kung dahil sa head mo si Talmat sa ginawang yun, niliti siya kaya ka aalis. Well, that's too shallow. Napalunok ako ng mariin kung pwede nga lang isigaw ko sa kanya na siya talagang dahilan. Pero paano ko pa siya kukumprontahin? Gayong kung makaasta siya'y parang wala lang sa kanya ang pinagsamahan namin noon. O baka sadyang wala lang talaga sa kanya ang lahat at nakalimutan niya na ng ganong kabilis. Shit, ang gulo. Wala ka rin namang pambayad, so hindi ka pwedeng umalis hanggat hindi mo natatapos ang kontrata mo. Not unless kung ako mismo magpapaalis sa'yo. Bariton at nang iinsultong sambit pa nito habang ako'y nanatili lang na nakayuko at nakakuyom ang kamao. Tanging mahinang pagtangulang ang naging sagot ko. Nakagat ko pa ang ibabang labi para pigilan ang muling pagkawala ng mga luha. And since may medical record ka naman for not attending the general meeting yesterday, then I don't have any reason to fire you. Satisfied? Maringwi ka pa niya kay nagangat na ako ng mga mata para matingnan siya ngunit hindi na siya nakatingin sa akin ngayon. Tutok na ang mga mata nito sa monitor ng laptop na nasa harapan niya. Salamat po sir. Tanging naging sagot kasabay ng maring pagpikit. Kung magtatagal pa ako'y mababaliw na ako sa pakikitungo niya. You may leave now. Yun lang at para ako nakipagkarera, sa bilis na mga pa akong makalabas sa opisina niya. Diretso ako nagtungo ng comfort room at dito pinakawalan ang nagwawalang isipan at damnaming. Hawak-hawak kong dibdib na parang sasabog habang nakasandal sa may pintuan. Shit, what was that? Nananaginip ba ako? Marahan kong tinapik ang muka ngunit literal na totoo nga ang nangyari. Totoong nakaharap at nakausap ko si Jace. Pero iba na siya. Ibang-iba na at ang napakahirap isipin ay ramdam na ramdam kong parang hindi niya ako kilala. Bakit at papaano? Dahil sa sobrang lalim ng iniisip ay hindi ko man lang namalay na nakauwi na pala ako ng apartment. Sa pukong noong napaupo sa sofa. Nandiyan ka na pala Marie, kamustang lakad mo? Ani Tita Charita nang makita ako bitbit nito ang tray ng mga tuyong damit na nilabahan ko kahapon. Umupo ito sa sofa at nagsimulang magtupi. Huminga ako ng malalim bago nagsalita.
Nakaharap at nakausap ko na si Jace. Balita ko na ikinagulat nito. Ano sabi niya? Nagpaliwanag ba kung bakit kanya iniwan? Dismayado akong umiling. Kinausap niya lang po ako tungkol sa resignation ko. Kasual na pag-uusap lang po. At ang ipinagtataka ko normal lang po ang kilos niya. Para nga po hindi niya ako kilala Ibang-iba na siya. Kwento ko sa basag na boses. Para na naman ako maiiyak. Sus ko, Mariosep, sigurado ka ba talaga ng lalaki yun ang nakarelasyon mo? Imposible kasing nagawa kanyang deadmahin Sabi mo nga, halos nag-live-in na kayo dati. Obvious naman kasing nabuo niyo nga si Casper. Pasensya na sa preno nitong bibig ko, Marie. Pero kahit ako'y nahihiwagaan dyan sa sinasabi mo. Mahabang komento ni tita na mas lalo nagpaisip sa akin. Posible nga ba na magkaibang tao sila na nagkataon lang na magkaparehas talaga ng muka, tindig at boses? May ganun ba? Kasi kahit nga identical twins ay may hindi pagkakatulad, ma-physical man. Pero kahit gusto kong isipin na oo ang sagot, kumukontra talagang puso ko dahil kilalang kilala ko siya. Sadyang ang pinakamalaking katanungan lang ay bakit para siyang nakalimot? Nakalimot nga ba talaga o baka wala lang talaga sa kanya ang mga nangyari noon? Shit! Mababaliw na ako kakaisip. Bakit hindi ka nalang magpatuloy sa trabaho mo doon at ikaw ang mismo mag-imbestiga? Ibig kong sabihin, mas masasagot yung mga katanungan mo kung nasa malapit lang siya. O baka may mas makakilala sa kanya na po pwede mong mapagtanungan. Napaawang ako sa suggestion ni tita. Salamat halos napatayo na ako. Tama siya at isa lang ang taong biglang pumasok sa isipan ko. Si Jameson. Gusto ko tuloy isipin na inaalok mo ko ng date ngayon. Humahagikik si Jameson sa kabilang linya nang tawagan ko to kagad. Hindi ko maiwasang matawa at mapailing sa biro niya. Jameson, seryoso ako. Kailangan talaga kitang makausap. Mahalagang bagay to. Seryosong sagot ko. Desidido na ako sabihin sa kanyang totoo dahil alam kong siya lang ang bukod tanging makakatulong sa akin. I'm just kidding, Marie. Anyway, susunduin na lang kita dyan mamaya. Let's talk about it over dinner. Nakahinga ko ng maluwag sa sinabi niya at nagpasalamat bago naputol ang tawag. Alam ko namang hindi sila malapit ni Jay sa isa't isa, gaya ng naikwento niya. Pero alam ko rin na napakalaki pa rin ang maitutulong niya sa akin. Lalo pat magkasama sila sa isang bahay dahil sa mga magulang nila. Rinig kong pagtikim ni tita, kaya napabaling ako sa kanya pagkababa ng cellphone. Umaliwalas ata yung magandang mukha mo. Kausap mo ba yung lalaking palagi naghahatid sa'yo? May himig panunukso sa boses nito, kaya napangiti ako kasabay ng pagtango. Kaibigan ko lang po si Jameson. Ani ko na ikinakunot ng noo nito. Aba, wala naman akong sinasabi na may relasyon kayo. At saka kung sakali mang manligaw sa'yo yun Ano naman ngayon, single ka naman. Single din yun, di ba? Makahulugang salaysay pa ni tita, kaya napailing akong naglakad pabalik na sala. Wala namang mali siyang paghatid nun sa akin. Actually po tinawagan ko siya dahil dun sa payo mo nakausapin ng malapit na tao kay Jace. Mariin at seryosong wika ko na bigla din kinaseryoso ng reaksyon nito. Ano? Teka, naguguluhan ako. Bakit? Ano bang ugnayan ng dalawa? Magkakilala ba sila? Puno ng pagtatakang tanong nito. Napabuga naman ako ng hangin. Hindi lang po basta magkakilala, step brothers po sila. Nagpakasal yung mga magulang nila ng parehong biyuda't-biyuda na. Paliwanag ko na ikinaawang nito sa gulat. Sus ko, ano ba yun, Marie? Akalain mo yun? Yung lalaki nagligtas sa'yo noon ay step brother pala ng ex mo na siyang dahilan kung bakit minalak mo mawala sa mundo. Sadyang napakalit ng mundo ninyo? Parang sa mga palabas lang sa telebisyon Litanya ni tita na sobrang tumpak naman. Alam naman kasi nito ang lahat dahil wala naman akong tinatago sa kanya. At tama nga si tita. Para kaming pinaglalaroan ng tadhana. Yung tipong napakaraming tao sa mundo. Pero ang stepbrother pa ni Jace na si Jameson ang nagligtas sa akin noon. Na siya ring makakatulong sa akin ngayon. What indeed a small world. Hindi na rin kami nagkwentuhan ni tita ng matagal dahil nagpaalam na ako para sunduin si Casper sa pinapasukan nitong private school. Dahil medyo malapit lang naman ito sa apartment, kaya nilakad ko na lang. Isa rin ito sa dahilan kung bakit kailangan kong kumayod para matustusan ang pag-aaral ni Casper. Mas panatag kasi ang loob ko na pumapasok ito sa isang private school dahil safe at secured ang paaralan.
Lalo patabalan na ako sa trabaho at si Tita Charita na lang ang kadalasang naghahatid sundo sa kanya. Nang makarating ay sa labas ng gate na ako naghihintay, ilang minuto na lang din naman at matatapos na ang klase ni Casper, kung saan-saan na lumilipad ang isip ko habang nakatayo ng bigla na lamang may huwintong magarang sasakyan sa harapan ko. Bahagya ko pang siniksik ang sarili sa gilid para mas bigyan ito ng espasyo. Ngunit gayon na lamang ang pagkagulantang ko nang bumukas ang pintuan nito at bumaba ang napakapamilyar na mukha ng lalaki. Napakagwapo nito sa suot na mamahaling navy long sleeves na nakatupi ang bandang siko at medyo labas pang 2 botones sa dibdib. Nagwala bigla ang buong sistema ko habang tulalang nakatitig kay Jace. Pero shit, hindi ko dapat siya pinupuri ng ganito. Kaya napakurap-kurap ako tinapik ang sariling mukha. Pinapangaralan ng sarili dahil sa panandaliang kahibangan. Ang dapat kong isipin ay kung anong ginagawa niya dito. Hindi siya pwedeng makita ng anak ko. Hindi mo na sila pwedeng magkita. Tarantang-taranta ako habang ito'y relax na nakasandal sa pintuan ng sasakyan niya paharap sa akin. Marahan itong hinuhubad ang suot na sunglasses kaya mas lalo kong nakalaro na sa akin nakatingin ang abuhing mga mata nito. Miss Padilla, you're here. Susunduin mo bang anak mo? Dito pala siya nag-aaral. At mas dumoble pang pagkagulantang ko sa magkasunod na tanong niya. Hindi pa nga ako halos makakurap sa presensya niya. Hindi ko napaghandaan ang pagtatagpong ito. Tapos, dinagdagan pa niya ng mga tanong na nakakagulantang. Po, sir? Natatarantang tanong ko, sobrang naguguluhan sa kung paano niya nalaman na may anak ako. Nakita niya na ba si Casper? O kung nakita man niya, hindi man lang ba siya nagduda na baka anak niyang bata? Hindi niya ba namukaan, gayon para silang pinagbiyak na bunga? Oh shit, mas lalo lang sumakit ang ulo ko sa pag-iisip. Para na itong sasabog. Napabugal na siya ng hangin, ngunit wala namang kakaiba sa ekspresyon niya, kaya mas lalo akong hindi mapakali. You didn't heard it? Sarkastikong usal niya kaya nakagat ko ang ibabang labi ko at iniwas na ang mga mata sa kanya bago marahang tumango bilang sagot. I see. How old is he? Baka magkaklase lang sila ng pamangkin ko. Sunod na sambit niya sa formal at barito ng boses. He? At alam niya pang lalaking anak ko? Kaya hindi ko na napigilan ang sariling magtanong. Paano niyo po nalaman na may anak na ako, sir? Tanong ko pabalik imbes na sagutin ang tanong niya. And I want to congratulate myself right now dahil tuwid ko tong naitanong sa kanya kahit pa man buong sistema at kalamnan ko nang nagwawala. The very first time I saw you in a fast food chain months ago, I guess. Nagkasabay tayo sa pila at natapon yung in-order mong mga pagkain. Kuwento nito sa barito ng tinig. Tandang-tanda niya pa ang lahat at hindi ko alam kung anong mararamdaman ko pa para na akong sasabog sa emosyon ko. Kaya pala ganun na lang siya kung tumitig sa akin kanina sa hotel. Pero bakit ngayon lang ang naalala niya? Paano naman yung 5 taon na ang nakaraan? Shit, ano ba talaga Jace/Jaguar? Ikaw, nakakaawang nasambit ko na ang ibig sabihin ay siya palang lalaki yun na nagbigay din ng panibagong pagkain sa amin. Sus ko, nakakayanig, nakakawindang. Yeah, it's me. Para na akong aatakihin sa puso. Kahit naka-face mask, siya nung araw na yon, dudang-duda pa rin ako na siya si Jace. Dahil sa tikas ng katawan, tindig at height, at hindi nga ako nagkamali. Buti na lang pala't nakaupo sa malayong table sina Casper at Tita Charita noon, kaya paniguradong hindi niya masyadong namukhaan ang anak ko. Hindi pa man ako nakakasagot ay biglang tumunog ang bell. Senyalis na tapos na ang klase, kaya mas triple yung kabat taranta ko sa takot na baka makita siya ni Casper. Aalis na po ako, sir. Mabilis pa sa kidlat kong sabi na maging magpasalamat sa binigay niyang pagkain noon na hindi ko na nagawa. Hindi ko na hinintay ang magiging sagot niya at tuloy-tuloy na pumasok ng gate dahil kilala naman ako ng gwardya. At ipinagpapasalamat ko na nakita ko kagad si Casper. Kaso, may kinawayan pa itong mga kaklase niya kaya hindi ko ito napansin. Bye Ella! Bye Rad! Bye Kiana! Marahan kong hinilang kamay nito kaya napabaling to sa akin. Mama! Natutuwang sambit nito tagad na yumakap sa leg ko bago humalik sa pisngi ko. Hindi ako mapakalit nanginginig pa rin yung mga kamay ko dahil hindi pa umaalis ang sasakyan nila Jace. Ma'am, are you alright po? Tanong nito ni Casper. Halatang napansin itong pamamawis at pagkabalisa ako. Mama wants to pee lang anak.
Samahan mo muna si Mama sa comfort room. Palusot ko para makaiwas kami ng tuluyan kay Jace. Patawarin ako ng anak ko pero sa ngayon ay ang pag-iwas lang ang tanging naisip ko para hindi na mas maging komplikado pang sitwasyon. Inosenteng ngumiti si Casper bago ako nito sinamahan sa comfort room nila. Goodness, muntikan na. Talagang hinintay ko pang mawala sa paningin namin ni Casper ang sasakyan ni Jace bago kami tuluyang lumabas ng paaralan. Sobrang kabog ng dibdib ko na imbis maglakad ay pumara pa ako ng tricycle sa pagmamadaling makauwi. Na hanggang makarating sa apartment ay aligaga pa rin ang isipan ko. Are you okay, Mom? You're kinda sick and nervous po. Nag-aalalang tanong ng anak ko nang makapasok kami sa loob. Siguro'y kanina pa nito napansin ang itsura ko pero ngayon lang ito naglakas loob na magkomento. Umupo ako upang magpantay kami bago pilit na ngumiti. Baka tired lang si Mama, anak. Don't worry, mawawala din to. Malambing na sagot ko at dinampian ito ng masuyong halik sa noon niya. Nandito na palang Mag-ina. Nagluto ako ng french fries para sa merienda. Dali na baby, magbihis ka na para makakain na. Masayang tura ni Tita Charita habang nilalapag nito sa mesang nilutong french fries kaya naagaw ang atensyon namin ni Casper. Napalukso pa sa sayang anak ko. Sinamahan na rin ito ni Tita sa kwarto para makapagbihis. Naupo na ako sa sofa pero rinig ko pa rin ang pagdagungdong ng puso ko. Ngayon ay dumoble na ang takot at kaba sa puso ko. Ano bang meron sa araw na ito at bakit masyado na ata kami pinaglalapit ni Jay sa isa't isa? Hindi ko alam kung kamalasan nga ba ito o baka senyalis na dapat na akong kumilos para malaman ang lahat. Kaya naman kinagabihan ay nagbihis kagad ako para sa usapang pagkikita namin ni Jameson. Hindi na talaga ako mapakali at atat nang makakuha man lamang ng kahit konting impormasyon. Gusto kong kumpirmahin kung ang Jace na ex ko at ang Jaguar na boss namin ay isang tao lang ba talaga o baka tama si Tita na nagkataong magkamukha lang talaga sila. Nagpaalam na rin ako kay Casper at Tita na kasalukuyang nanonood ng palabas sa telebisyon. Mag-iingat ka, Marie. Dito lang ako matutulog at baka sakaling matagalan ka. Ani Tita na kinatango ko. Salamat ta. Salamat sa walang sawang pag-aalaga hindi lang kay Casper, kung hindi maging sa akin na rin. Emosyonal na turan ko na medyo ikinaluha ng mga mata nito. Siguro kung wala si Tita at wala ang mga pangaral at payo niya ay baka hindi ko rin alam ang gagawin ko. Baka nga lumayas na ako sa kung saan bitbit ang anak ko para lang makalayo sa magulong sitwasyon na to. Matapang man ako sa naging pagsubok ko simula pagkabata pero pagdating sa sitwasyong ito, nanghihina ako at nawawala ng tamang solusyon sa isipan. Sus ko, ang drama ng batang ito. Alam mo namang pamilya ng turing ko sa inyo at masaya ako sa ginagawa ko. Ani Tita, kaya emosyonal ako napayakap sa kanya. Medyo napaismid pa si Casper habang nakatingin sa amin, kaya niyakap ko rin ito tinalikan sa pisngi. May kakausapin lang si Mama, anak ha. Matulog ka na after mong manood. May pasok ka pa bukas. Tugon ko kaya malambing itong ngumiti at tumango. Opo, ingat ka po Mama. Wala pa naman si Jameson ay nag-abang na ako sa labas. Ilang minuto lang din naman ako naghintay dahil maya-maya lang ay huminto na ang sasakyan nito sa tapat ng apartment. Wow, you ready? Kumikislap ang matang tura nito nang makababa. Eto pang kusang nagbukas ng pintuan para sa akin. Salamat, ani ko na makapasok na sa loob at ikinabit na ang seatbelt sa isang private resto tayo na pagmamayari ng kaibigan ko. Ani to sabay buhay ng makina ng sasakyan. Marahang tangula ang naging sagot ko. May dala rin naman akong pera dahil ayaw kong ito mismo magbabayad lalo pat ako naman ang nakiusap dahil may kailangan ako sa kanya. Nagkwento lang si Jameson sa kahabaan ng biyahe namin habang ako'y nakikinig lang at nakikitawa kung may nakakatawa man. Mas maigi na rin ito para maiwasan kong masabi kagad sa kanya ang mahalagang pakay ko. Hindi naman kasi ito ang tamang lugar para umamin sa kanya. Kaya na makarating kami sa sinasabi niyang resto ay hinanda ko ng sarili ko. Ang sasarap din ng pagkain dito. Balak na talaga kitang dalhin dito. Mabuti nilang nakipagkita ka. Akala ko mahirapan akong ayain ka. Anito na makaupo na kami sa pinili niyang VIP table. Siya na rin ang kusang pumili ng pagkain sa menu at nag-order. Mamahalin at sosyalin ng resto, kaya sana lang kumasya ang dala kong pera. So, ano yung napakahalagang bagay na pag-uusapan natin?
Ngayon, kuryoso na ang mga mata nito nakatingin sa akin. Napalunok ako ng mariin at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga bago sumagot. Jameson, tungkol ito kay Jaguar. Kinakabahang nasambit ko na kinukunot ng noon nito. What about him? Nagtanong ka na rin sa akin last time tungkol sa kanya. Medyo migting ang panga nito na mukhang naguguluhan at dismayado. Pakiramdam ko'y nabago bigla ang mood nito na mabanggit ko ang pangalan ng stepbrother niya. Marin ako napalunok at napakurap. Bigla tuloy akong kinabahan lalo. May nalaman ka ba tungkol sa kanya 5 years ago? I mean, bago siya pumunta ng ibang bansa? Pilit kong pinapatatag ang garalgal na boses. Umangat na sulok ng labi nito bago dismayadong umiling. It's the same question you've asked last time. I told you. Ang alam ko lang nasa US siya ng mahabang panahon. Hindi nga kami nagkakilala noon maski sa kasal ng parents namin. Tuwid na sagot nito, kaya ako naman ngayon ang nakaramdam ng pagkadismaya. Kaya ka ba nakipagkita dahil magtatanong ka tungkol sa kanya? Sa bagong boss mo? Now tell me, Marie, why are you so curious about him? Gusto mo ba siya? Sunod-sunod na tanong nito sa seryosang tinig na paawang labi ko dahil hindi ko napaghandaan ang huling tanong niya. At bakit parang nahihimigan kong bigat sa boses nito? Buti na lamang at dumating na ang mga waiter, bitbit ng mga pagkain kaya saglit na naudlot ang usapan namin. Kailangan ko ng kaunting minuto para huminga ng malalim. Hindi na ito nagsalitang muli at alam kong hinihintay lang nito ang sagot ko. The reason is beyond of what you are thinking. Posible bang may taong sobrang magkamukha na higit pa sa kambal kung tutuusin dahil parang isang tao lang talaga sila? Tuwid at seryosong turan ko, kaya seryoso itong nag-angat ng mukha at tumigil sa pagsubo ng pagkain. What do you mean? Magkasalubong ang kilay na tanong nito. Puno ng kuryosidad. Nakagat ko ang ibabang labi bago huminga ng malalim at nagsalita. Si Jace, yung ex ko na ama ng anak ko at si Sir Jaguar ay magkamukha. Pakiramdam ko nga siya talaga yun eh. Pero pinagtataka ko ay hindi niya ako kilala na para bang nakalimutan niya lahat ng nakaraan namin. Kaya hindi ko rin maiwasang isipin na baka magkaibang tao lang sila dahil hindi naman mayaman yung ex ko at hindi rin Jaguar ang pangalan nun kundi Jace Ramos. Kwento ko kasabay ng paglandas ng mga luha sa aking mga mata. Awang ang mga labi ni Jameson. Gulat na gulat ang itsura nito sa narinig. Oh shit, goodness. Hindi makapaniwalang bulalas nito sa puang sentido niya. Ilang minutong namayaning katahimikan, tila ba kay lalim bigla ng iniisip niya. Marahan kong pinunasan ng luhang mga mata at pilit na sumubo ng pagkain. Ramos. Sa pagkakaalam ko, Ramos ang middle name ni Jaguar. Apelyido ng namayapang mommy niya sa pagkadalaga. Sa wakas ibinasag niya na rin ang katahimikan. Ako naman ngayon ang parang napatulala sa narinig. So, maaring si Jace at Jaguar ay isang tao lang talaga at pwedeng binago lang niyang pangalan dahil ang sinabi niya sa akin noon ay gusto niyang kalimutan ang buhay niya matapos siyang itakwil ng ama niya. So, saan kayo nagkakilala? Naguguluhan pa rin ang itsura nito pero napuno ng kuryosidad. Sa bayan ng San Agustin kung saan ako nag-aaral. Dayo siya doon. Ang sabi niya, pinalaya siya ng ama niya kaya gusto niya nang kalimutan ang buhay niya. Hindi niya naman nabanggit ang totoong estado ng buhay niya at hindi rin ako nag-osyoso pa. Ang lalaking nakasama ko'y simple lang at simple lang din ang buhay na gusto. Kaya nagulantang na lang ako isang araw nang hindi siya sumipot sa usapan namin at hindi na rin siya umuwi sa tinutuluyan niyang apartment. Hindi niya na ako binalikan, wala rin siyang alam na buntis ako nang iwanan niya. Mula noon, wala na ako naging balita pa. Mahabang kwento ko habang seryosong nakikinig si Jameson. Mababakas ang labis na gulat at awa sa mga mata niya. Kaya nung nakita ko siya sa welcome event, ay hindi ako makapaniwalang anak siya ng isang bilyonaryo. Na magiging bagong boss ko pa. Tapos nung nagkausap kami kanina tungkol sa trabaho ay mababakas talaga sa mga mata niya na parang hindi niya ako kilala. I mean, wala akong makitang pagpapanggap. Dagdag ko pa. Naluluha na naman. Kita kong paggalaw ng panga ni Jameson. Masuyo nitong hinawakan ng kamay kong nakapatong sa mesa. I don't know how to react, Marie. That's so unbelievable. But we will find a way to know the story behind. Nahihiwagaan din ako. Puno ng sinseridad na sabit nito kaya nabuhayan ako ng pag-asa. Goodness, Jameson! So tama ngang hinala ko.
Nasa ganong ayos kami na marinig ang boses ng isang babae, kaya sabay kami napatingin sa kinaroroonan nito. Si Leticia, ang agarang nakita ng mga mata ko na may nakakalokong ngisi. Ngunit nang mapansin ko ang lalaking humawak sa baraso nito na parang umaawat ay halos nanigas ako sa kinaupuan. Lalo na magtamang mga mata namin bago bumaba ang mga mata nito sa kamay ni Jameson